Brother June, ayan, Dr. Love, ano sa palagay mo, paano aayos ang sitwasyong ito? Nagmamahalan pa daw sila. I hope so. Sana mailigtas natin ang relasyon. Kasi nagsimula tayo sa isang bagay na mali, no? Nawala dito yung moral values dahil wala yung nagga-guide sa mga concerned individuals. Yung mga magulang ay saan nandun? Ang tanong, kayo ba'y nagmamahalan pa? Yung totoong nagmamahalan, kung totoong nagmamahalan, it's worth saving. Kung hindi na kayo nagmamahalan, merong solusyon dyan, maghiwalay na lang kayo kung walang pagbabagong magaganap sa inyo. Ang maapektuhan dito ang bata. Kasi nakikita na natin ngayon, nagsasama pa kayo pero apektado ng bata. Sang-ayon kay Sarah, ang bata ayaw nang lumapit sa tatay. Bakit? Walang panahon ng tatay. Hindi siya kilala ng kanyang anak. And that's a very clear indication ng malaking pagkukulang ng ama sa kanyang anak. No? So, kung gusto ninyong ipagpatuloy pa ang inyong relasyon, bigyan ninyo ng commitment. Ano ba? Habang buhay lang ba kayong magbabahay-bahayan, magli-live-in? O gusto mo bang bigyan ng dignidad ng pagkababae ni Sarah na matawag na tunay na asawa? Hanggang doon lang, Ate Kuring. Ayan, thank you, Dr. Love. Doc Camille, mapagtsatsagaan mo ba? Saan ba sila pwede pumunta for counseling? Hindi ba? Okay, unang-una no, siguro dapat niyong isipin dahil kasi itong si Sarah ay kapapangan, 1-year-old lang yung anak. And basically, pagdating sa ganyan, Ate Kuring, maaaring nagkakaroon pa ng postpartum depression eh. Kaya mas irritable, mas agresibo sa pananalita, nagbubunganga. So, una, ayusin natin, Sarah ha, baka yun yung unang problema. Pangalawa, bago kayo magkaroon ng talagang total commitment, pumunta kayo sa amin, pwede kayo magkaroon ng several sessions for counseling, couples counseling, kasi importante yun eh. Kasi dapat yung isipin, ang nakasalalay lang dito, hindi yung kaya kayo magsasama dahil may anak kayo. Kaya kayo nagsasama dahil kasi gusto nyong mabuo yung pamilya nyo. Gusto nyo hindi lang kayo bilang husband and wife, pero kayo ay isang mother and father ng isang anak. So buuin natin yun. Si Attorney Capuna naman, paano ba ito? Hindi naman sila kasal. Pero ano ba ang pananagutan nila sa isa't isa? Legally. Legally, yung biological parents at hindi lang yung lalaki, pati yung babae, no, may obligasyon ng support. Pag sinabi nating support, yung basic necessity yan, food, clothing, shelter. Kasama na dyan yung medicine, kasama na dyan yung edukasyon, etc. No? Suporta yan. Ngayon, sa batas, ikaw naman, single parent ka. Hindi kayo mag-asawa. Nanay ka. Meron kang privilege sa tinatawag na Solo Parent Act. So, wag kang magano. Kung talagang hirap ka na, siguro kailangan ng trial separation, no? Kasi pwede ka namang mag-avail sa barangay mo at ito, panawagan. At ikuring, no, sa mga barangay, paalala. Kung minsan nagkakaganyan sila, hindi nila alam, or ang barangay, kulang rin sa information drive. Duty yan ng barangay na sabihin na meron kang free vaccine, meron kang free family planning, birth control pills. Walang dapat mabuntis panahon ngayon. Meron ka dapat continuing yung medical aid, no? At saka Solo Parent Act.